pagdating ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan ay upang tayo ay muling ibalik sa Panginoong Diyos na lumikha ng lahat upang ipanumbalik ang ating dating relasyon sa Diyos na may kapal, at ito ay sa pamamagitan ng kanyang ginawang pagsasakripisyo sa krus bilang alay na dugo na siyang naglinis ng lahat ng ating mga kasalanan na nasusulat sa maraming talata sa Biblia gaya sa pahayag, at mula kay Hesukristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. At sila ay nangag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Kaya't ang ating kaligtasan ay inihanda na ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit, sa ating patuloy na pag-usad sa bawat araw natin sa ating buhay dito sa lupa, sa paglago ng mga kasamaan na ating hinaharap araw-araw sa ating kapaligirang ginagalawan, ang malaking katanungan na iwawala ba natin ang kaligtasang ito na una na ang ginawa ng sakripisyo ng Panginoong Hesukristo? Ito ang mahalagang bagay na ating alamin sa video na ito. Akin ko po kayong inaanyayahan na mag-like and subscribe sa atin pong channel upang atin pong mas may parating sa nakararami ang kaligtasang hatid at mga aral sa atin na mabuting balita ng Panginoon na siyang nilalaman po ng bawat video sa ating channel. Sama-sama po natin kilalanin ang Panginoong Hesukristo para sa ating kaligtasan. Maraming salamat po. Ang doktrina sa kasaysayan sa likod nito sa kanilang sinasabi na ang minsang nailigtas ay laging ligtas na ay isang doktrina na pinasimulang ituro ng unang simbahan ng kilalang theologian na si John Calvin. Siya ang unang theologian na nagpakilala nito sa Kristyanismo. Si John Calvin ay isang maimpluwensyang French theologian sa panahon ng Protestant Reformation noong 16th century. Ang ilan sa mga aspeto ng Calvinism na kasama sa mga aral na mayroon sila ay ang turo ng hindi pagkakaroon ng free will ang mga tao. Ang predestined na daw ang maililigtas sa pagdating ng paghukom, sapagkat ito'y naitubos na ng Panginoong Hesus. Gayunpaman, ang banal na aklat ng Biblia ay pinabubulaanan ang mga turong ito, partikular na ang doktrina na nagsasabi na ang kaligtasan ay hindi maiwawala. Bagamat sinasabi sa atin ng Panginoong Hesukristo na walang makakaagaw sa atin sa Kanya, sa kaligtasan ay binigay niya sa atin na nasusulat sa Juan. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Subalit dahil sa free will na pinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos, ang kakayahan nating magdesisyon kung ano ang sa tingin natin ay mararapat para sa ating sarili lamang. Tayo mismo ang nagagawa na tumalikod sa pag-iingat ng ating Panginoon. Walang sino man ang maaaring magpahiwalay sa atin sa Panginoon Diyos, subalit dahil sa ating mga pagpapasyang ginagawa sa ating buhay, kaya tayo ay nagagawang lumayo dahan-dahan mula sa kanyang kalinga at kaligtasan na nagpapahiwalay sa atin sa Panginoong Diyos, na sinasabi sa Isaias, kung pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng inyong mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ang mga kasalanan na ating nagagawa araw-araw ang siyang nagkukubli at naglalayo sa atin sa kamay ng Panginoong Diyos dahil sa kalayaan magdesisyon kung ano ang nais nating gawin, at ang ating Ama na nasa langit ay hindi rin tayo maaaring pigilan sapagkat ito ay kusang desisyon natin. Sa pamamagitan ng ating mga nagagawang kasalanan, kung kaya tayo ay nagsisimulang maligaw at mahiwalay sa landas patungo sa Diyos, na sinasabi din sa atin ni San Pablo sa Galatia, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman,
kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mga lingkuran kayo. Sa Timoteo, kung tayo'y nagtitiis ay mga kahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya ay ikakaila naman niya tayo, sapagkat kung tayo'y mananatili na magtiis at sinusunod ang kanyang mga utos at iniingatan ang ipinagkaloob niyang kaligtasan sa atin hanggang sa huling mga araw, ay maghahari din tayong kasama niya sa langit. Ngunit kung tayo ay lumayo sa ating mga lakad dito sa lupa, ay ikakaila niya tayo dahil hindi natin naingatan ang kanyang mga turo na tayo'y naging Panginoon sa ating mga sarili, na sinunod lang ang ating mga sariling nais. Mga nagpapanggap na kilala ang Panginoong Diyos, subalit iba naman ang sinasabi ng kanilang mga gawa. Sa Tito, sila'y nagpapanggap na nakilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa ay mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Na nagsasabi lang na ang ating kaligtasan ay bunga ng ating pananampalataya at ng ating mga gawang mabuti na magpupuri sa Panginoon. Kung tayo'y magpapakasama ang ating paglakad sa lupa, ang kaligtasan na minsay nasa atin ay maiwawala, sapagkat ang mga ito ay hindi kailanman magpupuri sa Panginoon Diyos na ating Ama na siya lumikha. Sa Efeso, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kaniya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ang tanong, ano ba ang mga bagay na maaaring magbigay pigati sa ating Espiritu Santo? Sa Efeso, ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga aalis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin na magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Dahil ang Espiritu Santo ay umaalis din sa atin sa pagkakataon na tayo'y nalunod na sa mga kasalanang bumubulag sa ating ginagawa, na magreresulta na maaaring mabawi ang Espiritu Santo ng Panginoon Diyos sa awit. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong Santong Espiritu sa akin, gaya ng sinasabi naman sa mga talata sa Hebreo sa mga taong nasa kaligtasan na, sapagkat tungkol sa mga minsang nakaliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating, at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi, yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos, at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Tayo'y nailigtas na ng Panginoong Hesukristo, ang anak ng Panginoong Diyos, ng minsan, at ito'y sa pamamagitan ng pagpapapako niya sa krus. At sa dahilang ito, hindi na maaari muli pa na siya'y ipapako muli natin para lang tubusin muli ang mga nagawang kasalanan muli natin, na mailalagay muli siya sa kahihiyan, dahil ang susunod na pagtutubos ay magbabase na sa mga bagay na ating ginawa dito sa lupa. Ang ikalawang pagdating ng Panginoong Hesukristo ay magliligtas sa sino man ang nag-iingat ng mga katuruan at kaalaman na kanyang itinuro na magpupuri sa Panginoon Diyos sa langit. Kinakailangan nating mag-iingat sa mga bagay na ating ginagawa at pag-ingatan ang mga katuruan sa atin ng Panginoong Hesukristo, sapagkat ito'y maiwawala natin kung tayo'y patuloy na sasalangsang sa kanyang mga itinuro sa atin. Sa pahayag, ang magtagumpay ay daramtam gayon ng mga mapuputing damit, at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, at ipahahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kaniyang mga anghel. Maging ang ating pangalan na nakasulat na sa aklat ng buhay ay pwedeng bawiin ng Panginoon sa oras na tayo'y humiwalay na ng tuluyan sa kanyang pag-iingat. Kaya't saan ang kahahantungan natin kung magkagayon? At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Kaya nilinaw sa atin ng Panginoong Hesukristo
na tayo dapat manatili sa Kanya sa sinasabi sa Juan. Manatili kayo sa akin at ako ay mananatili sa inyo. Ang sanga ay hindi makakapamunga sa kanyang sarili, malibang ito ay manatili sa puno ng ubas. Maging kayo man ay hindi makakapamunga, malibang manatili kayo sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ay magbubunga ng sagana, sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, hindi kayo makagagawa ng anuman. Kaya't ang katuruan na nagsasabi na ang kaligtasan ay hindi na iwawala ay isang katuruan na magdadala sa atin sa kapahamakan. Ito ay katuruan ng kasinungalingan na magbubulag sa pananaw ng isang tao na sasabihin sa kanyang sarili na kahit anong gawin niya dito sa lupa, tama man o mali, ay wala nang halaga sapagkat pinaniniwalaan niya na siya ay ligtas na. Ang kabutihan sa loob natin ay naiwawala natin kung hindi tayo mag-iingat, kung hindi tayo matututong magparaya at magpakumbaba at magmalinis ng ating konsensya dahil sa ating kalayaan magpasya. Kaya tayo na mismo ang kusang tumatanggi sa biyayang kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos, kahit na hindi ibig ng Diyos Ama na tayo mawalay at maihiwalay sa Kanya. Tayo naman ang gumagawa nito at tayo patuloy na nakagagawa ng mga kasalanan. Ang pagpatuloy sa buhay ng mga kalapastanganan sa Panginoong Diyos, paggamit ng droga, paninigarilyo, labis na pag-iinom, mga bagay na sumisira sa ating katawan ay pinagkaloob sa atin na dapat siya nating iniingatan. Bagos atin pa itong binabago ayon sa ating sariling layaw sa Kolosas. Gayunmay, pinapakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kaniyang laman sa pamamagitan ng katawan upang kayo iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harap niya sa gawa. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahan mula sa harapan ng Panginoon, at upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus, na siya ay kinakailangang tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bayan na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buhat pa noong una. Tunay na sinasabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propeta ang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Ang mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Magbalik loob tayo sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga turo sa atin ng Panginoong Jesucristo. Magdasal tayo palagi at pagsisihan natin ang mga kasalanang nagagawa gaya ng kanyang turo sa atin, nang sa gayon ang biyaya ng Diyos Ama ay mapasa atin muli. Nalalaman nyo ba na walang mas mainam na halimbawa na magsasalarawan na maaari nating maiwala ang kaligtasang nasa atin kung tayo mismo ang magkukusang tanggihan ito? Ito ay nasusulat sa pahayag. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nananalo. Ninasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit, at inihagis ang malaking dragon at matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya ay inihagis sa lupa, at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Si Lucifer na tinatawag noon sa langit ay nagrebelde sa Panginoong Diyos dahil sa pag-iisip na siya ay nakahihigit na sa Diyos. Ang labis na tingin sa sarili ang nagdala sa kanya para tanggihan ang kaligtasan na hatid na naglalang sa kanya. Kaya't ang dating kaningningan sa araw nang siya ay lalangin ay nawala sa kanya. Ang kaligtasan na dati nasa kanya ay napalitan ng pagpapakasakit at pagdurusa na kanyang sasapitin sa araw ng paghukom. Siya na tinatawag na Satanas sa lupa, ang dumadaya sa lahat ng bansa. Nais niya na sapitin din natin ang kaparehas niyang sasapitin
sa second coming. Kaya gayon na lang ang kanyang pagliligaw sa pananampalataya ng tao sa ating Diyos Ama. Maging mapagmasid po tayo at mag-ingat ng mga turo sa atin ng Panginoong Jesucristo na sinasabi sa Juan, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Mga kapatid, marami pong salamat at kayo po ay nakarating muli sa dulong bahagi ng ating video. Ako rin po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagtangkilik sa ating Mamunting Channel. Ang Panginoong Jesucristo ay nilinaw sa kanyang mga turo na tayo dapat manatiling sundin ang kanyang mga katuruan hanggang sa huling araw ng kanyang pagdating, sapagkat ang kaligtasan na minsay nasa atin ay maaari pa ring mawala kung tayo magpapadala sa agos ng mga pangyayari sa atin sa kapaligiran, kung tayo magbubulag-bulagan sa kamalian at atin na lang hahayaan ang mga kalikuan. Sundin natin ang utos niya at ating isabuhay unti-unti para maihanda na natin ang ating mga sarili sa kaligtasan na ibibigay niya sa atin sa kanyang muling pagdating. Papuri sa Panginoon Diyos sa kaitaasan. Sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. God bless.